Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, a letter from Mrs. Nancy de la Rosa, the wife of Filipino Senator, Soldier and Protector Bato de la Rosa. So ito, isinare niya ang post ni Mrs. Nancy de la Rosa. An urgent appeal to our judiciary. So parang open letter. Please do not be an accessory to bringing my husband to The Hague. Every Filipino must be tried in his own country. Granting the people in power permission to voluntarily surrender another Filipino is an admission that you are weak and incapable of handling this case. Thus, the need for an international court to intervene. You are a group of great minds. This is just another case sensationalized only by politics. Please do not waver or give in, please. We do not have the luxury of time to wait for your technical arguments and debates. Every moment you remain undecided is an opportunity for them to close in on Bato. If we must learn from the Duterte case, it is that not to give up another Filipino. During PRR this time, he went to great lengths to bring every Filipino home, even the convicted ones. During these times, they are going to great lengths to surrender another group of Filipinos. Please do not give up your responsibility for our countrymen. Please fight for our sovereign rights. Your decision will be remembered in history. Please make it count. Appealing with all sincerity, Grace Nancy de la Rosa, wife of Bato. Oh, so may comment ito si Kipi Cho. Sabi niya, to my fellow men, please copy-paste, screenshot, and help share it until it reaches every heart of every legal mind, especially those who have been entrusted the power to decide on this. Laban ko to para sa asawa ko. Pero laban nating lahat to para sa bawat Pilipino at para sa ating bayan. Salamat po. So, mamayang hapon, as promised by Justice Lunen, ilalabas na ng Supreme Court. Ako, medyo kinakabahan ako eh. Posible na ang ruling ng Supreme Court ay not favorable kay Bato. Kasi, I hope I am wrong ha. Doon lang ako sa medyo devil's advocate. Hinahanda ko lang. Sana, favorable. That will be the best. Yung sabihin ng Korte Suprema na kailangan yung ICC warrant of arrest idaan mo na sa local court. Ganun sana. Yun ang ideal. Kaya lang, posible rin, pinaghanda ko na yung sarili ko na ang karamihan, ang majority decision is okay na. Huliin nyo na si Bato. Hindi na yan dadaan sa local court. Posible rin yun. At ang diferensya lang, it will be a close decision. Kasi kung basihan natin yung decision ng Supreme Court, yung TRO, yung walang TRO, siyam ang nagsabi na no TRO. 5 ang nagsabi na yes, pwedeng i-TRO. So, 9-5. So, itong decision ngayon, baka mas, baka ganyan din or medyo 8-6, mga ganon, o 8-7, mga ganon. Konting lamang lang yan. So, makikita ko, divided ang court. Kaya nga, sabi ni Justice Lone na deeply divided ang pananaw ng mga justices. Magkakaiba sila ng pananaw. Kaya mga kapwa ko DDS, alam ko, marami sa inyo na gustong matulungan si Bato. Ako rin, gusto ko rin na sana ang decision is idaan muna sa local court. Kaya lang, let's prepare ourselves.
for the worst. Nang sasabihin ng Korte Suprema is wag nang idaan sa lower court. That will be very sad. But, ako, dahil Supreme Court na yan, wala na tayong magagawa. Kung ano ang desisyon ng 15 na nakaupo ngayon, I will respect. But it's not the end for Bato. Kasi ang option niya is ituloy ang pagtatago. Catch me if you can. Ganun ang mangyari. Oh. Makaya niyang taguan o evade ang manhunt for 2 years. Pag 2028 iba ng presidente, baka magbabago ang lahat. So, sana ang Supreme Court, ako may tiwala pa rin ako sa Supreme Court. Kaya lang, sabi nga ni Justice Lonenis, iba-iba ang pananaw. Kaya hati. Baka 8-7 or 8-6-1, mga ganyan. Sana lamang si Bato. Para kung sakaling sabihin ng Supreme Court na idaan muna sa mga korte, pwede na bang lalabas si Bato? Hindi pa rin. Kasi hindi pa nawala yung visa ng warrant of arrest. Pinahold lang. Paano kung ang local court magsabi na, yes, aristuhin si Bato? O di, aristo pa rin siya. Kaya hindi muna siya mag-relax. Kung nasaan man siya ngayon, ito, nakakaawa si Auntie Claire dahil nanawagan sa taong bayan. All Filipinos can help by reporting where is Bato now. Yun ang panawagan niya. Mga kapwa ko taga Mindanao, kung nakita nyo ngayon, alam nyo, si Bato, dumaan sa inyong lugar, sasabihin nyo ba, ire-report nyo ba? Yan ang matinding problema ng administrasyon. Kasi maraming nagmamahal sa mga Duterte, hindi lang sa Mindanao, pati Visayas. And even some parts of Luzon. Kaya kung yung suporta sa mga Duterte, automatic, suporta na rin yan kay Bato. So, to Mrs. Nancy De La Rosa, kapit lang sa Diyos. May hangganan ang lahat. God is in control. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni si nanay ang natagaan ng Ogero nga 68 na ang edad. Una ni ang balay ni nanay nga pagatupan. So muna ni ang mga anak ni nanay nga nitabang siya kay si nanay usa naman siya kabalo. O karon naman na gid ang pag-atok sa balay ni nanay. So maayo na gid nga tan-awon, nakuha na gid tong mga yero nga mga buslot na mao na ni si nanay ang gitabangan. So nanay, nakaatop na gyud ka. Ay, salamat sa kawa nag-ulan. Makatuyo na ko gid. Di na ka makagkungkong. Oo. Kaya na, wala nang ulan. Kaya ato pa naman yun. Salamat sa kawa. So gitabangan ka nanay sa imong anak ug masamong nanay. Oo. Kay balo naman ka. Oo. Pila na nanay ka tuig sa imong pagkabalo? Magduha karong March 25. March 25, magduha na ka tuig. Oo. So ang imong panginabuhian nanay, so unsa man asa ka magkuha? Paningkamutan lang na ako kung naay akong kuanan nga ihatag sa ako, sa akong mga anak. Pagkasaligra ko sa akong mga anak. Gasaligra ka sa imong mga anak. Oo, batag. Tungod man ko sa akong sakit nga blood. Tungod sa imong sakit nga high blood. Oo, dili ko pakabuwad kayo init. Oo. So maayo na gid nanay, dili na makatulog na ka og tarong. Na, makatuyod na ko di na magtikungkong. Oo. Mat sa Ginoo, ug ang nagtabang sa sinug sa dako paing
salamat na ako nga naagyapin ang kaluwas sa ako. Nawala gyapon ko sa ulan. Ano man ka matulog ko ani nga tikin ko alam ang go. Ani matulog ko. Daghang gyud kayong salamat ang nagkuan sa sin. Oo, so Iya kong gitabangan. salamat kayo nanay. Salamat ko sa sakrimen sa Ginoo bangan og sin. Oo. Salamat kayo sa nag